Hi everyone, welcome pong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makakasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, muli lahat po ng mga naka-tune in ngayong oras na ito, so wini-welcome ko po kayong lahat sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church at maging sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines and all over the world. Welcome everyone. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So tayo muna sa munduling yumko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa oras na ito sa aming pagkinig muli ng salita. Patuloy na mangusap ka sa bawat sa amin. Thank you sa dakilang pribilehyo na ibinigay mo sa amin na muli kami makapakinig ng salita. Salamat po Diyos. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aral namin ito ng salita. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So, purihin ng Diyos. So, kunin na po muli natin ating mga Bible notebook at mag-take note tayo sa ating mga marinig na salita ng Diyos. So, buklatin natin ang ating Biblia sa James chapter 4 verse 8. Ito sabi dito, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Tagalogin natin, lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga pabago-bago ang isip. So, mandaling tayo yung makumulit manalangin. Lord, thank you once again, Lord, sa aming pakikinig ng salita. Mangusap ka sa bawat sa amin. Holy Spirit, thank you also. You're our great teacher. Sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng salita. Ako, instrument mo lang, O Diyos. Salamat sa makapahayagan sa iyong salita sa oras na ito, God. Purihin ka. Let thy name be glorified sa Panginoon sa kabuuan ng pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, ngayon, ipagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay about trusting God. So, nasa ika-4 na bahagi na tayo. Sa ating pag-aaral sa trusting God. So, napakalawak po ang aralin patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. So, sa ating pag-aaral sa trusting God, tinatalakay natin about the effect of not trusting God. So, ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Panginoon. Okay, so para hindi natin nakalimutan yung ating mga narinig nung nakaraan, so pupuntahan natin yung short recap ng ating pinag-aralan. Okay, so the effect of not trusting God. So ano yung epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos? So nagbigay pa ako ng pangatlo o tatlo. So sabi ko nga sa inyo nakaraan, so when we don't trust God, so when we can experience various negative consequences in our lives that impact us spiritually, emotionally, mentally, and relationally. So, ano yung epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos? First is anxiety and fear. So, without trust in God, so we may consumed by worry, anxiety, and fear about the future or circumstances and the unknown according sa ating foundation verse nakaraan, Matthew 6:25 to 34. And the second sa ating short recap is self-reliance. That's the effect of not trusting God. Lack of trust in God lead to a tendency to rely on our own strength, wisdom, and resources, which may ultimately prove insufficient in times of need. According sa Jeremiah 17 verse 5, o sabi ng Panginoon, sumpain ang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao na may hangganan ng buhay. Amen? Kaya ayaw ng Diyos tayo magtiwala sa lakas ng tao. Kasi ang tao po may hangganan ng buhay. Third effect of not trusting God is poor decision making. Okay, so when we don't trust God for guidance and wisdom, take note. So we will make decisions based on our limited understanding and desires. Okay?
leading to potential mistakes and regret. Kaya ang paalala ng Diyos, Proverbs 3 verse 5 to verse 6. So dapat magtiwala lamang tayo sa Diyos. Amen? At huwag tayong manangan sa ating mga sariling karunungan. Okay, so pupunta na tayo sa pang-apat. Sa ating foundation verse ng James chapter 4 verse 8. So ano sabi roon? Sabi ng Panginoon sa James 4 verse 8, draw near to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. So, ang pang-apat po na resulta o epekto. So, the fourth effect of not trusting God is spiritual distance. Okay? So, spiritual distance. So, not trusting God can create, take note, a barrier in our relationship with Him. Hindering intimacy, fellowship, and growth in our faith. Amen? Kaya nga reminder sa atin ng Panginoon sa James 4:8, malinaw na malinaw. Draw near to God. Lumapit kayo sa Diyos and He will draw nigh to you. E siya'y lalapit sa inyo. Cleanse your hands. Your sinners. Linisin niyo mga kamay niyo kayong mga makasalanan. And purify your hearts. You double-minded. Amen? Linisin niyo ang iyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So, pagka tayo ay hindi nagtitiwala sa Diyos, so take note, mag-create po ito ng tinatawag na barrier. Ha? So, parang ibig sabihin ng barrier, ito yung magiging parang may pader, may hadlang sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating relationship o intimacy natin sa Panginoon. So, magiging hadlang ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi lang yun, sa ating paglagong espiritual. Amen? Pagka hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, ang ating spiritual life, magiging malnourished. Ha? Magiging malayo ang ating distansya. Yung distance natin sa ating Panginoon ay malayo. Mahirap mapalayo sa Diyos, mga kapatid. Kasi nagti-create ito ng barrier. Pagka nawawala yung ating pagtitiwala sa Diyos, hindi natutuwa si Lord. Hindi nalulugod si Lord sa mga taong puno ng pagdududa at hindi nagtitiwala sa Diyos. So, siyempre, pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka lalapit sa Diyos. Kaya yung mga nagtitiwala sa Diyos, walang ibang gagawin niya kundi lumapit sa Diyos. Ha? Kaya nga yung iba, yung punong-puno ng pagtitiwala, lumalapit sila sa Panginoon. Maging sa mga lingkod ng Diyos, sila'y lumalapit at humihingi ng tulong na sila i-intercede sa kanilang mga kahilingan. Kasi ibig sabihin nun, yun ay sinyalis na kanila yung ebidensya na sila'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya sila'y lumalapit sa Panginoon. Ha? At lumalapit din sila, humihingi rin po sila ng tulong para idulog sa panalangin yung kanilang mga kahilingan. Amen? At ang epekto naman, pagka nandun yung pagpapakumbaba at paglapit sa Panginoon, yung mga kahilingan natin ay dinidinig ng Panginoon. Amen? So, take note, ang ating Diyos, hindi siya mahirap lapitan. Hindi siya kagaya ng tao. Minsan, paglapitan mo ang tao, yung tao minsan suplado. May suplado, may suplada. Minsan, pag lumapit ka, di ka papansinin. Ha? Sabihin na sandali lang, busy ako Marami akong ginagawa. Pero si Lord, pag lumapit na sa Kanya, talagang diringgin niya tayo. Papansinin niya tayo. Amen? Tutulungan niya tayo agad. Kaya nga sabi ng Psalms 46 verse 1, our God is our refuge, a very present help in trouble. Amen? So, gusto ng Diyos tayo ay mapalapit sa Kanya. Ayaw niya tayo mapahiwalay sa Kanya. Kaya gustong-gusto niya tayo lumalapit sa Panginoon. So, pagka nagtitiwala tayo sa Diyos,
siyempre lalapit tayo sa Panginoon. Pero yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, ayaw nilang lumapit sa Diyos. Kaya nga nagkikreate ng tinatawag na spiritual distance. Amen? So that's the fourth epic of not trusting God. Spiritual distance. So not trusting God can create a barrier in our relationship with Him and hindering intimacy, fellowship, and growth in our faith. So yun po yung pang-apat. So gusto ni Lord, tayo po ay maging malapit sa Kanya. Ang sarap ng buhay nang kasama mo lagi ang Diyos. Kasama natin lagi ang presence ng Panginoon. Amen? Sabi nga, in God's presence, there is joy, there is deliverance, there is peace. So, mayroon pong kapayapaan, there is gladness, sa presence ng Panginoon. Sarap na laging kasama natin yung presence ng Lord. Kaya, ang buhay na malapit sa Diyos, masaya, pinagpala, matagumpay, masagana, maunlad. Pero pag wala kang Diyos, malayo sa iyo ang Diyos, malayong distansya mo sa Diyos. Nako. Puno ng panganib. Puno ng pag-aalala. Puno ng mga kahirapan. At magiging miserable ang buhay ng tao na malayo sa Diyos. Amen? Kaya our goal in life, habang tayo narito sa mundong ito bilang anak ng Diyos, tayo maging mapalapit sa Diyos. Para mapalapit tayo sa Diyos, dapat puno yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi sabi ko nga, pag nagtitiwala ka sa Diyos, lumalapit ka sa Diyos. Amen? Ang tao nagtitiwala sa Diyos, lumalapit sa Diyos. Amen? Lumalapit sa mga lingkod ng Diyos para humingi ng tulong na idulog ang kanilang mga kahilingan. At pag ginawa natin ito na may panampalataya, may pagkitiwala, mabilis pa sa alas 4. Yung prayer mo ay daringgin ng Panginoon. So yung mga lingkod ng Diyos, instrument niya ng Panginoon para maging kasangkapan ng Diyos para mapabilis yung ating mga kahilingan. Kaya nga sabi ng James 5 verse 16, a prayer of righteous man availeth much. Ang panalangin ng mga matuwid sa harapan ng Diyos ay nananaig at mabilis na dinirinig ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya napaka-importante po na magtiwala tayo sa Diyos, at lagi tayong malapit sa Diyos, at yung ugnayan natin sa Diyos ay mas malapit pa. Mas lumapit ng lumapit. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa Diyos. Lalapit sa inyo. So kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit ang Diyos. Malinaw yan. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So sa madaling salita, pag hindi ka lalapit sa Panginoon, hindi lalapit ang Panginoon sa iyo. So kailangan gumawa tayo ng pamamaraan na makalapit sa Diyos. So paano? Sa pamagitan ng ating pag-araw-araw na pananalangin. Pagbabasa ng kanyang salita. Pakikinig ng kanyang salita. So, yun yung pamamaraan ng paglapit natin sa Diyos. So, siyempre, pag lumalapit ka sa Diyos, nakikinig ka ng kanyang salita. Kaya yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi sila lumalapit sa Diyos. Yun naman ang katotohanan. Kasi kung gusto mong mapalapit sa Diyos, makikinig ka sa mga salita ng Diyos. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, mananalangin ka kasi kakausapin mo ang Diyos . Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, hindi ka nag-absent pag-araw ng linggo kasi nakikinig ka ng kanyang salita, ng kanyang mga instruction. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, nakikinig ka ng midweek service. Tune in ka, kiniklik mo yung link. Kung gusto mo mapapalapit sa Diyos, so, dadalo ka sa mga gawain patungkol sa Diyos. For example, yung ating panalangin every Wednesday, 8 p.m. So, pamamaraan yan para mapalapit tayo sa Diyos. Amen? So, yun po ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid. So, sino mag-initiate para tayo mapalapit sa Diyos? Ikaw mismo.
tayo mismo. Ha? Ngayon, mayroon namang ginagamit ni Lord para mapalapit ang isang tao sa Diyos. Yung ating mga kapwa Kristiyano, i-encourage ka niya na mapalapit sa Diyos. So, pag mag-encourage ka, huwag mong tatanggihan. Halimbawa, ayain ka, halika na, punta na tayo sa church. Halika na, mag-join na tayo sa midweek service. Halika na, umati na tayo ng afternoon prayer every Saturday. Halika na, mag-join na tayo ng ating Wednesday prayer every Wednesday 8 p.m. So, magpasalamat ka sa Diyos. Mayroon instrumento ni Lord para ikaw ay yayaing mapalapit sa Diyos. Amen? So, masarap po maging malapit sa Diyos. Minsan, marami ng mga tao layayain ka para mapalayo sa Diyos. Halimbawa, pag araw ng linggo, sabihin sa'yo ng mga barkada mo, mga kaibigan mo na ikaw nga malahininga, sabihin sa'yo, huwag ka tayong umatin. Punta na lang tayo sa SM. Magpalamig tayo. Yun, ibig sabihin, nilalayo ka sa Diyos. Yan yung gusto ni Satanas. Ha? Pag ganyan na po yung sinasabi sa'yo, may nagaya sa'yo, huwag mong papatulan. Reject mo at sabihin nyo, it is written. Halimbawa, yayain ka, araw ng linggo, yayain kang mamasyal, mag-outing. Sabihin mo sa kanya, it is written. According sa Hebrew 10:25, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagkitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, kundi magpalakasan sa isa't isa. Lalong-lalo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, it is written. Kasi ng diablo, gusto niya ilayo ka sa Diyos. Kasi ang goal ni Satanas, ilayo ang tao sa Diyos sa pamagitan ng ano. Marami siyang pamamaraan para ilayo ang tao sa Diyos. Nandyan yung mga samamang barkada. Yayayain ka sa mga maggawaing sanlibutan. Amen? So, nandyan yung mga telenovela sa halip na mag-join ng prayer. So, huwag na tayo mag-join. Mag-telenovela muna tayo. Okay? So, yun yung mga gawain Satanas. Ilayo ang tao sa Diyos. Amen? Pamagitan ng mga social media, messenger, Facebook, hindi naman masama yan eh. Okay? Ang kailangan lang, unahin natin palagi ang Diyos. So, yun, pagka naka-encounter ka ng ganyan, yayayain ka pa pala sa Diyos, tanggihan mo. Kasi, hindi yun nakalulugod sa Panginoon. Amen? So, yun po, mga magulang kapatid, kaya tayo po mag-initiate para lumapit sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, malinaw eh. Lumapit kayo sa Diyos, lalapit siya sa inyo. Linisin nyo yung mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Amen? Purihin ang Diyos. So, yun po, yung pang-apat, spiritual distance. That's the fourth epic of not trusting God. At panglima, missed blessings. Amen? Ano ibig sabihin yan? Mamimiss mo yung mga pagpapala ng Diyos. Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, yung mga blessing na Lord na dapat para sa iyo, napupunta sa iba na nagtitiwala sa Diyos. Kaya missed blessing. Sa halip na marami kang blessing, wala, yung mga blessing papunta sa iyo, namimiss mo. Lumalampas. Napupunta sa mga nagtitiwala sa Diyos. So that's the epic of not trusting God. Misblessing. Take note. By not trusting God, promises and provision, so we may miss out the abundant blessing and opportunities He has in store for us. Ha? Namimiss mo yung blessing. Amen? Kagaya ng paalala ng Diyos sa Malakay 3 verse 10. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, sabi ng Diyos, ibigay nyo ng buong buo ang inyong may kapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan mong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungaw ng langit at ibuhos sa iyo masaganang pagpapala at sasawayin ko ang mga mananakmal.
So, anong tawag doon? Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, siyempre, hindi mo ibabalik yung para sa Diyos. So, yun yung mga hindi nagtitiwala. Ngayon, pag hindi mo binalik yung para sa Diyos, mamimiss mo yung blessing. Sa halip na bubukas ang pintuan ng langit, magiging sarado. Di ba? Pag nagtitiwala ka sa Diyos, anumang mapasa kamay mo na blessing, so ibabalik mo yung para sa Diyos. Ano ba yung para sa Diyos? Yun yung po yung 10% na nire-require ng Lord sa lahat ng mga mananampalataya. So take note, tithing is not for the unbeliever. Tithing is for the totoong Kristiyanong tumanggap kay Jesus. Tithing ay para sa mga mananampalataya kay Jesus. Hindi covered dyan yung mga unbeliever, yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Kaya nga unbeliever, hindi naniniwala. Amen? So ang tithing para lang sa naniniwala. Ngayon, pag naniniwala ka sa Diyos, ibabalik mo yung para sa Diyos. Ha? Ako mo, simula nung makilala ko ang Diyos at nanampalataya ko sa Diyos, at na-educate pa ako sa pagbabalik na aking kasampung bahagi. So ano mang blessing mapasa kamay ko, automatic po yun. Ihiwalay ko na po, tatanggalin ko na po yung para sa Diyos, yung 10%. Since 1987 until now. At ang resulta naman po, ay yung pagpapala ng Diyos ay hindi ko namimiss. Amen? So yun ang katotohanan. So pagka wala tayong faith kay Lord, di tayo naniniwala, mamimiss natin yung mga blessing. Sa halip na yung blessing papapunta sa'yo, saan napupunta? Pupunta doon sa mga nagtitiwala sa Diyos. Doon sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun pong katotohanan, mga magulang, mga kapatid. Amen? Kaya napaka-importante po yung ating pagtitiwala. Kasi pag nagtitiwala tayo sa Diyos, walang blessing na lalampas sa'yo. Yung mga blessing na papunta sa'yo ay talagang matatanggap mo. Matatanggap natin. Purihin ng Diyos. Amen? So, yun po, yung panglima. Okay? Na consequence of not trusting God. Miss blessing. Ang kabaliktaran naman po, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, lahat ng blessing na para sa iyo, walang mamimiss. Ibig sabihin, mapupunta talaga sa iyo. Amen? Pero pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, lahat ng blessing na para sa iyo, mapupunta sa mga nagtitiwala sa Diyos. Mamimiss mo yung maraming pagpapalat ng oportunidad na nilaan ng Diyos sana para sa iyo. Amen? Ano pang pipiliin natin? Magtiwala sa Diyos. Para lahat ng blessing, matatanggap natin. Matatanggap mo. Amen? Purihin ng Panginoon. Okay, number 6 na po tayo. The epic of not trusting God. Number 6 na po tayo. Consequences of sin. Okay? Consequences of sin. Take note, when we choose not to trust God and follow our own ways, so we may face the consequences of sin and disobedience, straying from His will and experiencing spiritual consequences. So, mayroon pong mga consequences po ng kasalanan. Ang pag hindi pagtitiwala sa Diyos, kasalanan. Amen? Ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay kasalanan. So, pag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, so, pinipili natin, okay, na mamuhay sa kasalanan. So, when we choose not to trust God and follow our ways, pag pinili natin hindi magtiwala sa Diyos, sundin natin mga sariling mga daan, so, marami tayong haharapin ng mga consequences. Amen? Kaya nga sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. So yun po, mga magulang po kapatid. Kasi po, ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, dahil nga hindi siya naniniwala sa Diyos, so magagawa niya lahat ng gusto niya. Kaya siya'y namumuhay sa kumunoy ng kasalanan.
At pag namuhay ng isang tao sa pumunoy ng kasalanan, naging masuway na sa Diyos, haharapin niya ang mga kabayaran nito. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong uri ng kamatayan? There are three kinds of death. First, spiritual death, physical death. Ang masaklap po doon ay eternal death. Walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya piliin po natin magtiwala sa Diyos. Nang sa gayon, siyempre, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Yung mga ayaw ng Diyos, hindi natin gagawin. Kasi ang tao walang Diyos, walang tiwala sa Diyos, lahat ng gusto niya, gagawin niya. Okay? Kung saan ang bawal, doon siya sa bawal. Diba? Nakalagay doon, bawal magtapon ng basura. So, doon siya magtatapon. Bawal umihi, doon siya iihi. Ha? So, kasi nga, ang isang taong walang tiwala sa Diyos, ang gagawin niya, kung ano yung bawal. Kung ano yung gusto, hindi niya magawa yung gusto ng Diyos. Amen? Kaya piliin natin magtiwala sa Diyos. Nang sa gayon, ang buhay natin, ay maranasan natin ang buhay na pinagpala ng Panginoon. Amen? So, that's the 6 results of not trusting God. Consequences of sin. Okay. So, yun po, mga magulang at mga kapatid. Okay, pang-pito. Pang-pito na po tayo. So, mas mabilis po tayo ngayon. So, pang-pito. Consequences of not trusting God. Lack of peace. Yan. Lack of peace. So, ibig sabihin, wala kang kapayapaan. Ang isang taong di nagtitiwala sa Diyos, walang kapayapaan sa isip. Amen. Yun ang katotohanan. So, take note, without trust in God, we may lack the peace that comes from knowing that He is in control and has a perfect plan for our lives. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 26 verse 3. So makikita natin din ang pagandang promise ng Panginoon. 26 verse 3, ano po sabi doon? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Anong kabaliktaran? Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, wala kang kapayapaan. Pero, pag nagtitiwala ka sa Diyos, mayroon kang lubos, perpektong kapayapaan. Yan ang pipiliin natin. Piliin natin magtiwala sa Diyos na sa gayon maging mapayapa ang isip natin. Kasi malinaw Malinaw ang sinabi ng Panginoon. Binibigyan niya ng lubos, perpekto, na kapayapaan ang mga matatag na nagnindigan at sa'yo nagtitiwala. Sabi ng Panginoon. Amen? So, ang tunay na kapayapaan, mga magulang at mga kapatid, ay nasa pagtitiwala sa Diyos. Nasa Panginoon. Si Lord po ang author ng perpektong kapayapaan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 6, ang ating Panginoon ay tinaguriang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Kaya pag nasa atin ang Panginoon, tinanggap natin si Lord as our Lord and personal Savior, at nagtitiwala tayo sa Kanya, tinanggap natin ang perpektong kapayapaan. Because the author ng perpektong kapayapaan, walang iba kundi si Jesus. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng perpektong kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, wala sa kayamanan. Wala sa mga diamonds, wala sa mga ginto, wala sa mga ari-arian, wala sa dami ng mansyon. Wala sa dami ng mga bank account. Wala dyan ang totoong kapayapaan. Wala sa dami ng pera, kahit sako-sako pa yung pera mo. Wala. Mauubos din lahat yan. Ang tunay nating kapayapaan ay naka Jesus. Amen? Kaya pagtiwalaan natin siya. Because the effect of not trusting God is lack of peace. So, walang kapayapaan. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya nga, minsan marami mga tao hinahanap ang kapayapaan saan? Sa mga barkada.
sa pagpasok sa mga bear house, ha? Sa kalayawan ng mundong ito. Wala dito ang mga tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay naka-Isus lang. At sa ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? So yun po mga magulang at mga kapatid, ang pampito. So, the effect of not trusting God ay lack of peace. Amen? So without trusting God, so we may lack the peace that comes from the knowing that He is in control, has a perfect plan for our lives. Isaiah 26 verse 3. So pag tayo nagtitiwala sa Diyos, lagi natin tandaan, God is in control. Kontrolado ng Diyos lahat sa buhay natin. Ano mga situation natin? God is in control. Amen? So in our conclusion, not trusting God can lead to a life filled with uncertainty, stress, and spiritual emptiness. Amen? So not trusting God can lead to a life filled with uncertainty. Pag walang pagtitiwala sa Diyos, punong-puno ang buhay ng mga walang katiyakan na buhay, puno ng mga stress and spiritual emptiness. Hungkag na spiritual na buhay. And take note, it is true trust and faith in God that we find true peace. Natagpuan natin ang tunay na kapayapaan, purpose, layunin, and fulfillment in His will for our lives. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, yun po ang ating pinag-aralan. The 7 major, effect of not trusting God. Amen? So, pag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, alam nyo, ang pinaka matindi sa lahat. Pag wala tayong ganap na pagtitiwala sa Diyos, siyempre, wala na mga akyat sa langit na mga unbeliever. So, ibig sabihin, he cannot enter the kingdom of God. Yun yung pangwalo. Amen? So, he cannot enter the kingdom of God. Ang mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Kasi siyempre, hindi malulugod ang Diyos sa Kanya. Sa ating conclusion verse sa Hebrew, chapter 11, verse 6. Hope, madalas ninyo narinig yun. Sabi roon, it is impossible to please God without faith. So, ibig sabihin, pangwalo, ang isang taong hindi nagtitiwala sa Diyos, huwag nang isipin na siya makapunta sa langit. He cannot enter the kingdom of God. At siyempre, bakit hindi siya makapasok sa langit? Kasi hindi na malulugod ang Diyos sa mga taong hindi nagtitiwala. So, walang mga hindi nagtitiwala sa Diyos sa makakapasok sa langit. Sino lang makakapasok sa langit? Yung mga nagtitiwala sa Diyos. Because very clear ang Hebrew 11 verse 6 na malinaw, hindi malulugod ang Diyos. It is impossible to please God without faith. Amen? Yan ang pa-importante yung ating pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Kung gusto natin makasama ang Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya piliin natin magtiwala sa Diyos, mga magulang pang kapatid. Okay? So, ano yung ating short recap sa ating pag-aaral about trusting God? So, ating sinasagot, what are the effects of not trusting God? First, the effect of not trusting God, first is anxiety and fear. So, without trust in God, we may consumed by worry, anxiety, and fear about the future, our circumstances and the unknown, according sa Matthew 6:25-34. The second effect of not trusting God, self-reliance. Lack of trust in God can lead to a tendency to rely on our own strength, wisdom, and resources, which may ultimately prove insufficient in times of need. Jeremiah 17 verse 5. Third effect of not trusting God, poor decision making.
Okay, so when we don't trust God for guidance and wisdom, so we make decision based on our limited understanding and desires, leading to potential mistakes and regrets. Proverbs 3 verse 5 to verse 6. Fourth effect of not trusting God is spiritual distance. Not trusting God can create barrier in our relationship with Him, hindering intimacy, fellowship, and growth in our faith. James 4:8. Fifth effect of not trusting God is missed blessings. So sa halip na papunta sa iyo mga blessing na libigay ng Lord, napupunta sa mga nagtitiwala sa Diyos. Mamimiss mo yung mga maraming blessing and opportunity. Amen? So, by not trusting God's promises and provision, we may miss out on the abundant blessing and opportunities He has in store for us. Malachi 3 verse 10. And number 6 effect of not trusting God, consequences of sin. When we choose not to trust God and follow our own ways, so we may face the consequences of sin and disobedience, straying from His will and experiencing spiritual consequences. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. And lastly, the seventh effect of not trusting God is lack of peace. Without trusting God, we may lack the peace that comes from knowing that He is in control and has a perfect plan for our lives. Isaiah 26 verse 3. Amen? So in our conclusion, sa ating pag-summarize, not trusting God can lead to a life filled with uncertainty, stress, and spiritual emptiness. Amen? Take note, it is through trust and faith in God that we find true peace, purpose, and fulfillment in His will for our lives. Okay? So yung bonus natin kanina, pang-8, ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, the effect of not trusting God, he cannot enter into the kingdom of God. Amen? So yun po yung pang-8. Because very clear sa ating conclusion verse, Hebrews verse 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Amen? So, kung mayroon po tayo naintindihan sa ating pag-aaral na ito about trusting God, at sinagot natin yung what are the effects of not trusting God, at yung epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos, yun po yung major na 8. Ang pinakamatindi po roon yung pang-8. He cannot enter the kingdom of God. Amen? Yun po yung masaklap. Kaya, we need to choose. Amen? The choice is yours. Amen? Anong pipiliin mo? Magtiwala sa Diyos o hindi? Siyempre, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos. At tatanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. So ngayon, taas lang po natin ating dalawang kamay at magtiwala tayo sa Diyos, tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Sabihin natin ang maiksing panalangin nito, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Nagtitiwala po ako sa iyo, Diyos, na kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang aking tunay na buhay. Sa pangalan ni Hesus. Tulungan niyo po akong makapamuhay lamang para sa iyo. Kalooban lamang, masunod kong kalooban mo ba ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Sa oras na ito, pagpalain niyo sila. Naway lubusan kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan. Pinapanalangin ko rin po ang lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito. Puuin niyo po ang kailang mga katawan. In Jesus' name. Hallelujah. Yung mga may karamdaman sa liver, sa blood sugar, sa blood pressure, Lord, I pray, gawin mong mga normal lahat. Mga blood pressure ng mga anak, blood sugar. Lord, yung may mga sakit sa paa, may mga gout, alisin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Ipuin niyo po ang kailang mga paa.
Panginoon na may sakit na gumaling na at makalakad ng maayos na in Jesus name. Salamat po. May mga kidney problem, Lord, thank you. Pagalingin niyo po ito in Jesus name. Yung mga nanglalabo yung mata, hawakan mo yung mata mo, kapatid. Hallelujah. At I pray, luminaw muli ang kanyang paningin. Mga nalabo yung pandinig, hawakan mo yung tainga mo kung medyo nabibingi ka. Inuutosan ko ang kanyang eardrum, Panginoon, maging clear at maging malinaw ang kanyang pandinig. Yung sumasakit yung paa dyan, hawakan mo yung paa mo. Inuutosan kong panakit ng paang yan, mga rayoma na yan, mga gout na yan, lumayas ka in Jesus name. At inuutosan ko, Lord, na siya'y makalakad ng normal. Ngayon din, Jesus name. Thank you, Lord. You're a great healer, a great physician. Hallelujah. Mga sumasakit ng ulo, hawakan yung ulo nyo. Inuutosan ko ang spirit of headache na yan. Maalis sa pangalan ni Jesus. Get out. Enter no more. I declare healing power of God sa iyong buhay. In Jesus name. Mga tumataas ang mga creatinine, inuutosan ko mga creatinine na yan. Pangalan ni Jesus, mag-normalize sa pangalan ni Jesus. Mga tumaas ang mga kolesterol, inuutosan ko mga kolesterol na yan. Malusaw ay mga bad kolesterol. Good lamang na kolesterol, Lord, ang panatilin at normal in Jesus name. Salamat po, Diyos, kayong Diyos ng himala, kayong Diyos nagpapagaling. 1 Peter 2:24, by your stripe, pinagaling mo na kaming lahat ng mga anak. Pinagaling mo na ang mga may sakit na nakikinig ngayon in Jesus name. Matthew 8:17, kinuha mo na yung mga sakit at karamdaman sa katawan ng mga anak. Thank you sa pangako mo, Lord. Psalms 107 verse 20, pinangako mo, Lord. Pinadala mo yung salita upang pagalingin ng mga may karamdaman at iligtas sa kapahamakan. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita sa oras na ito. Pagpalain mo silang lahat, Lord. At sa aming pagkatapos, salamat na ang iyong salita ay hindi mawawala sa aming puso. In Jesus' name, let thy name be glorified sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, kunting palalam po. Muli, every Sunday, iniimbita ko pong lahat na kayo po'y makadalo sa ating on-site Sunday Service Celebration. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa number 500 sa Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City, sa may Hillcrest Gate 2. Kaharap lang po yan ng Ilibit Town Center. At doon po sa Hillcrest Gate 2, mayroon pong building roon, sa Bangan Building. Nasa third floor lang po tayo. Sa ibaba ay City Savings Bank. Nasa third floor lang po tayo. And then, every Saturday rin po, ini-encourage ko po kayo na dumalo sa ating pananalangin doon tuwing alas 4 ng hapon, every Saturday. Every Wednesday, ini-encourage ko rin po bawat isa mag-join sa ating intercessory prayer through Google Meet alas 8 ng gabi. And every Thursday, tuloy-tuloy po ang ating midweek service through FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach FB page. So, mag-like po kayo at mag-tune in at i-click yung link ng ating mga broadcast ng ating midweek service. Amen. So, purihin ang Diyos. Pagpalain kayong lahat na nag-tune in sa broadcast na ito, sa live streaming na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang naghatid ng mensahe ng Diyos oras na ito. God bless everyone. Bye-bye.